guys! Welcome to my YouTube channel. Nandito na naman po ako, si LYCOPHER DE LEON. Nandito po tayo ngayon sa isang episode kung saan pag-uusapan po natin yung mga nag-arise po ng mga questions doon po sa nakaraan ko pong in-upload na video. So kung hindi nyo pa po napapanood yung video na yon, ito po yung link ng video kung saan mapapanood nyo po yung mga pinag-usapan po natin dyan nung nakaraan. And para makarelate po kayo kung ano nga po ba yung mga pinag-uusapan natin dito sa video na to. Bali, parang shoutout na rin po sa inyo, no? Then yung mga questions nyo po, sasagutin po natin dito. So, yan. Umpisahan po natin sa tanong po ni Sir Conrad Dayaw. So, shout out na rin sa'yo, Sir Conrad. Ang sabi niya rito, okay ang car info video mo, friend. Tanong ko lang kung po pwede bang bayaran ko ang DP sa dealer, tapos bayaran ko ng bank loan voucher, yung balanse. Good as cash yun kasi the car dealer can withdraw the money agad sa Bangko X. Foreign bank, then ako naman ang magbabayad monthly sa bank plus the APR, of course kasi mababa ang rate sa new vehicle. So dito guys, sinasabi ni Sir Conrad meron daw po siyang bank loan voucher. Actually hindi pa po ako nakakakita po nito, pero I suggest Sir Conrad, na yung down payment po ninyo is ibigay nyo po sa dealer ng cash. O kaya, gawin po ninyo na manager's check. O kaya, kung meron po kayong personal check, yun po yung gawin po ninyo. Pero itong bank loan voucher, hindi po ako aware. Pero yun nga, I suggest, withdraw mo na lang, ikaw po yung mismo mag-withdraw. I'm sure na hindi po ito tatanggapin, lalo na kung voucher, parang GC or any, hindi ko po alam. So, yun lang ang idea. Kailangan po yung pong pambabayad nyo po sa dealer or yung ipang-down po ninyo, either cash or either manager's check o kaya po bank transfer. Itatransfer nyo po sa bangko po ng dealer, tapos yung pinaka-deposit slip po yung ipapakita po ninyo na nakapag-deposit na kayo kasi i-check po nila yon, or yung personal check po ninyo. So, yun po yung sagot ko sa iyo, Sir Conrad. Sana po ay nasagot ko po yung question mo. Sunod naman po nating question, yung kay Sir Jamshot. Ang sabi niya rito, Sir Lyco, paano po yung chattel mortgage? Thanks po and more power sa mga upcoming videos nyo. Okay, regarding po sa chattel mortgage, binabayaran lang po itong chattel mortgage po na to kapag po installment po yung kukuhanin po ninyong payment. Bali ito po ay para security ng mga financing institution, at ito po ay inaayos po ito sa Registry of Deeds, na kapag hindi nyo po nabayaran yung sasakyan po ninyo, kukuhanin po ito ng bangko or kung sino po yung nag-finance po sa inyo na bangko. So yun po yung chattel mortgage. So yan, Sir Jamshot, sana po nasagot ko po yung tanong po ninyo, and kung may tanong pa po kayo, comment po kayo sa baba. Pag-usapan po uli natin yan sa susunod po na video. Okay, susunod po nating tanong. Yung tanong po ni Sir Danilo La Rosa. Sir Danilo La Rosa, shoutout po sa'yo, no? Ang sabi niya rito, dati sa Toyota ka, bakit ka umalis sa Toyota, Sir LYCOPHER? Okay, marami pa rin pong nagtatanong, although gumawa na nga po ako ng video regarding po dito, bakit nga po ako lumipat sa Mitsubishi. Bago po ako pumunta ng Toyota, bago po ako na-hire sa Toyota, dati na rin po akong nasa Mitsubishi. So, una ko pong dealer na pinagtrabahuhan tungkol sa car industry ay Mitsubishi talaga. So, ngayon po, nasa Mitsubishi Freeway Baliwag na po ako. So, bakit ako lumipat? Tingnan nyo po dito sa link po na to. So yan, lalabas po dito. Panoorin nyo po yan. Okay, susunod po nating tanong kay Sir Ryan Rivera. Ryan Rivera. Ang tanong po niya, Sir, ma-approve po ba kahit walang bank account? Yung bank account po guys, depende po yan kung ano yung status mo. Kung ikaw po ay employed, hindi na po kakailanganin ng bank account kasi ang pinaka-collateral po natin dyan or katibayan na makakabayad ka, yung employment mo. Ang requirement dyan ay Certificate of Employment at saka payslip. Ngayon, kung ikaw naman po ay businessman o FW, then nagre-receive ka ng remittance from your husband sa ibang bansa or kamag-anak, syempre kakailanganin po natin ng bank account. Kapag wala kang bank account, medyo tagilid po yung approval natin. Bago ka mag-apply ng car loan, pwede ka na mag-open ng bank account. Then pasukan mo every month ng kung magkano ba yung kinikita mo, magkano yung nare-receive mo, remittance, kung remittance yan, pasukan mo para gumanda po yung status ng bank account mo, yung flow ng bank account mo. Kasi guys, dyan po tumitingin ang mga financing institution natin kung talaga bang kumikita ka.
kung meron ka ba talagang kakayahang magbayad ng iyong monthly dues. So, yun, mag-open ka na ng bank account mo, Sir Ryan Rivera. Pero kung halimbawa gustong-gusto mo na talagang kumuha ng sasakyan at kailangan mo at wala ka pa ring bank account, okay, i-message nyo po ako. Yan po, nandiyan po yung contact number ko sa baba. Susunod po natin si Ying05. Ang tanong po niya rito, Sir, pag cash po ba may free din na chattel mortgage, insurance at LTO? At pag cash po ba exact amount din yung babayaran? For example, 650,000 yung car, as in exactly 650k lang talaga yung babayaran. Okay, kapag po cash transaction, yung chattel mortgage wala na po yan. Hindi na po tayo nagbabayad ng chattel mortgage kapag cash. Inuulit ko po, yung chattel mortgage para lang po yan sa mga installment transaction. Yung insurance po, hindi po yan nalilibre kapag cash. Yung LTO registration, free po yan, pero may mga ibang dealer or car dealers na yung LTO registration hindi po na free. And sabi niya rito, kung exact 650 yung SRP, 650 rin ba? Kung walang discount, 650k lang yan. Additional mo yung insurance plus yung LTO ang pababayaran nila. Sir Ying05, sana po nasagot ko yung tanong po ninyo. Sunod natin na tanong yung kay Sir Raymond De Paz. Sabi niya, Sir Lycopher, ask ko lang, pag cash transaction may mga freebies or discount? Opo, yun nga, may discount po siya. Then syempre may mga freebies din po yan. Yung mga freebies na makukuha po ninyo, syempre mga standard freebies lang po yan syempre. Ano ba yung mga freebies nun? Yung tint, yung seat cover, yung floor mattings, yung tools, yung spare tire. Yan, mga standard po yan ng mga freebies. So dapat hindi po mawawala yan sa freebies po ninyo kapag nag-cash transaction po kayo. Okay? Sunod po nating tanong yung kay Sir Mike MGS. Ang sabi niya rito, Sir, if mag-down ka ng malaki sa in-house financing, maging lower din po ba ang monthly payment? So magandang tanong po yung tanong ni Sir Mike MGS, okay? Of course, talagang liliit. So depende na lang po sa pag-uusap po ninyo ng ahente mo. So yon, Sir Mike MGS, sana nasagot ko yung tanong mo. Sunod natin si Ernesto Reyes. Ang tanong niya rito, magkano ba ang interest percentage ng in-house financing? At magkano naman sa bank financing PO? Kaya mo bang sagutin yan? Okay, Sir Ernesto Reyes, magkaiba po yung interest rate nila. Sunod naman po natin yung tanong ni Sir June Pisan. Okay. Sabi niya, bro, magkano ba normally yung chattel of mortgage fee? Depende po yan sa amount to be financed. Meron po silang, may mga computation po yan ang mga dealer at saka ang mga bangko. So, mentras maliit po yung amount to be financed, no? Mas maliit po yung chattel mortgage fee. Pero mas malaki yung amount to be financed mo, malaki din syempre yung chattel mortgage fee. So for example, 20% down payment, 80% ang amount to be finance mo. More or less ang chattel mortgage mo dyan, mga nasa 20 to 30,000 or po pwede pang umakyat ng 40,000 yan. Depende sa amount or dun sa laki po. So yan, Sir June Pisan, sana nasagot ko po yung tanong po ninyo. Sunod nating tanong kay Ayman Canaria. Sabi niya rito, salamat sa paliwanag, Sir Lyco. Tanong ko lang po kung may freebies pa rin kung cash transaction. Okay, nasagot na natin yung tanong nung kanina. Yes sir, meron pong freebies kahit cash transaction po yung gagawin po ninyo. Okay? Okay, susunod po nating tanong yung kay Sir Jason C. Okay, Sir Jason C, sabi niya rito, Sir, pag cash po ba, cheque, di ba? Waiting pa po ng 3 days sa clearing ng check. Yes, tama po. Tama po yon. Pag cash na pera, 1 day lang. Tama rin po. At sir, di ba, pag waiting din kahit cash pag no available na unit like sa engine, kung diesel or gas, color, variant at transmission, pag walang stock yun po,
sir, pag cash din kukunin either same day o kinabukasan ma-release unit dahil aayusin pa po yung unit, sir. Diva. Tama lahat yun, sir, no? Tama lahat yun. Actually, parang nabanggit ko yata doon sa last video ko na kapag ka nagbayad ka doon sa ahente mo, ay makukuha mo na kagad yung sasakyan mo. Either ngayon or kinabukasan. Well, actually, yung pong binanggit ko po na yun, parang papasimple lang ng paliwanag. Pero yun nga, depende po yun sa availability ng unit. Baka mamaya kasi yung color na gusto mo wala ngayon, kahit cash po yan, hindi mo makukuha yung unit mo. So, ang yung sinasabi ko, kung halimbawa may nakita ka doon sa dealer, available, at gusto mo yung mismong unit na yon, makukuha mo ngayon yon. At available yung unit na yon, makukuha mo ngayon. Or, kung hindi ngayon, kinabukasan dahil aayusin pa yung unit. Pero kung wala yung available na unit na gusto mo, at saka yung kulay, o-order pa yan. So, syempre, it will take time. Lalo na kung namimili ka ng kulay na wala doon sa dealer at that moment. So, yun po. Salamat, Sir Jason C. Akala ko nagtatanong ka eh. Approve po yung sinabi mo na yan. Okay, sunod po nating tanong yung kay Sir Bernie Corpus. Sabi niya rito, pensioner ako. Ano po ang i-recommend nyo para mas advantage sa akin? Yun nga, katulad ng sinabi ko, Sir Bernie Corpus, depende sa'yo kung ano po yung budget mo. Kung may pang cash ka, kumuha ka na ng cash kasi nga makakatipid ka doon. Wala pong interest rate yon. Or, gusto mo ng low down payment, kausapin mo lang din ako, in-house financing din, po pwede rin po yan. So, depende lang po kasi yan sa pakikipag-usap sa ahente, guys. Sunod nating tanong, yung kay Sir Paulo Apurado. Nag-aapura siguro si Sir Paulo. Okay, joke lang, Sir Paulo. No? Sabi niya rito, possible din naman, sir, na kahit may malaki na pang down is mag-go for in-house financing, then mababa yung monthly. Yun, parang nasagot ko na po kanina, no? Yes, po pwede ka naman pong makipag-usap sa ahente mo na pwede mong tapatan yung rate na mababa. Tingnan mo kung kakayanin. Pwede kang mag-canvas. Libreng-libre po kayong mag-canvas. So, yan muna, guys, as of now. Dahil medyo humaba na po itong video natin. Dapat maigli nga lang. So, kung may mga tanong pa po kayo, no, please, kontakin nyo na lang po ako sa aking messenger, guys. As of this moment po, hindi po ako nakakasagot ng text dahil nagluloko po. Hindi ko alam kung ano nangyari dun sa network ko. Aayusin ko pa po ito after po ng ECQ. Pero for the meantime, i-message nyo na lang po ako sa aking personal messenger para masagot po kayo. So, nasa baba yung aking messenger link. Reminder lang, no, guys, kung nagustuhan mo itong video na to, yung topic na to, at meron ka pang mga gustong ibang malaman, huwag mong kakalimutan na pindutin yung subscribe button at pindutin yung bell button para kung may mga bagong videos at mga topics na mga katulad po nito ay ma-notify ka. Hindi ka mahuhuli sa mga dapat mong malaman. See you on my next video. Bye-bye.